Sabi nga nila maraming mga Pilipino ang nagpupunta ng Vietnam ngayon. Ganda dito guys, grabe. Guys, napakadami talagang spa dito. As a spa owner, we wanna try the spas here. Sa kabilang side, yeah. Ito pa, spa trekking. So perfect niya, especially at night. So beautiful. Ayan. Nalaglag. Oh, touchdown Sapa, Vietnam. Pero sa ganitong halaga sa Pilipinas, parang wala akong mabibili ng ganito kasarap. Okay, ito yung magandang spot sa picture. Hi guys, this is Cody and welcome back to my YouTube channel. And grabe, welcome back to me on YouTube after 5 years! And yun na nga guys, grabe, 5 years ago pa. 5 years ago pa yung last kong upload. And I'm so happy na sinibag akong mag-upload. Finally. So I promised myself na papatuloy ko na yung pag-YouTube ko. I just wanna have something else to do in my life. So in the past 5 years, naging busy ako sa trabaho ko, career, and our business. And I wanna take this time to do something that I've missed doing, which is vlogging. Sa sobrang kabisihan ko, hindi ko na po nasiksikin sa oras ko. So ngayon gagawin ko talaga siya. And sisimulan natin yan sa ating very quick Sapa, Vietnam adventure. So, share ko sa inyo yung mga gagawin natin sa Sapa and yung mga pupuntahan natin. Plus, kung ano-ano pang mga chika about life and all that. So, guys, wag na tayo magpatukmik-tukmik pa. Let's start our Sapa adventure, day 1. Ayan, okay guys. So, nandito muna tayo sa Rose Coffee. Lumalaps muna tayo while waiting for our flight. So, our flight, boarding time is 4:30 ata. Lumalaps muna kami dito ng Potato Corner and coffee para pampabuhay. Say hi to my vlog. Hi! Char. Anong ginagawa namin ngayon? So, waiting muna kami dito. Vietnam Airlines kami. Boarding gate namin ay gate 110. Fresh lang. Hindi kami yung sa pinakadulong-dulo ng NAIA kasi last time na flight namin sa AirAsia nasa dulong-dulo kami. And early kami. Mabilis ang immigration, tapos mabilis ang check-in. At lahat naman nagawa namin, kaya fresh na fresh. Okay, so papunta na kami ngayon ng boarding gate natin. Ayun na, may chika na. So guys, dito pa kami ngayon sa boarding gate. So we're waiting for our flight. So it's gonna leave at 5:20 a.m. Manila time. So again, medyo napaga kami. But I know that we're gonna be boarding in a few minutes because I think the boarding is at 4:30 a.m. Ganon. So maraming mga Pinoy ngayon ang kasabay kami sa flight. So sabi nga nila maraming mga Pilipino ang nagpupunta ng Vietnam ngayon. I'm sure we're not gonna be feeling far away from home because there will be a lot of Filipinos in this trip with us. So we're so excited. Okay, so it's boarding time now guys. So papunta na kami ngayon sa actual plane. So tingnan natin ang experience natin. In fairness, meron pa kaming ganito. Yan. May pa-bridge kasi ng last flight namin. Ginit, bumaba pa kami dito. Kasi walang bridge. Sabi nila sila. So we're happy na fresh ngayon. At hindi natin kailangan bumaba sa lupa at sumakay ng plane. So, nandito na kami ngayon sa plane ng Vietnam Airlines. In fairness naman guys, ang ganda niya. Alam niyo yung parang nasa PAL, pero it's like an upgraded version. Kasi meron siyang mga pagpakeme-keme mga TV sa taas.
Wala naman siyang TV dito sa tapat ng ng seat. Pero meron siyang mga overhead TV. Diba? Saya. Tapos maluwag yung legroom niya guys. Hindi siya yung sobrang sikip kagaya ng ibang mga airlines. So, all in all, so far convenient naman siya. Komportable kami. Anong machichika mo, May? Anong machichika mo? Yeah. Char. It's comfortable. Ay, ganun. Comfortable daw. Basta yun, maganda siya in fairness. Ayan. So, ayan. Caring naman siya sa sa space, ganyan. Ayan. Oo nga pala guys, meron palang pamigay na pa-extend ng Vietnam Airlines wet wipes, diba? So, may pa-free wet wipes pang Vietnam Airlines dito to make sure na wet tayo habang nasa air. Char. Hindi, para moisturize na yung face natin kasi baka kapag nasa air ka, dry yung face mo. Ha? Ganun ba yun? Ito ba yung gamit mo? Saan ba ginagamit ng wet wipes? Feeling ko, kapag na-earn na ka sa biyahe. Ayan, ito kaso isa lang to. Parang hindi ko ma-imagine na isa lang ang wet wipes na gagamitin ko kapag na-earn na ako sa biyahe. At anong magiging itsura ko kapag na-earn na ako sa biyahe. Diba? Tapos guys, alam nyo ba? Parang wala kaming kasama dito sa pinaka-aisle seat. Kaya maluwag na maluwag. So thank you Lord, wala kaming kasabay dito sa gilid. Diba? Para fresh kami dito. So mamaya urong si Daniel dun sa aisle seat. Tapos i-empty natin itong middle seat para maluwag kami. Pwede namin malagay dito sa gitna yung gamit namin. Kagaya yan dun sa flight namin sa AirAsia last night. Yung tatlo kami dun sa seat. Pero yung friend namin na nag-iinarte sa gitna, nasa middle seat siya. Dahil meron siyang pa-eksena ng claustrophobia. Si Maria to, by the way, shout out sa'yo. So, ang eksena niya, nag-volunteer siyang umupo sa emergency seat. Ang ending, syempre, na-achieve niya naman. So, na-move siya dun sa emergency seat. Tapos, na-empty free up yung middle seat. So, fresh kami, diba, sa AirAsia. Kahit masikip ang space. Pero since walang nasa gitna namin, fresh lang. Ganun dapat. Punta kayo umuupo sa Charos. Okay guys, so we're now on air, in the air, at the air. Basta, nakalipad na kami guys. So far, okay naman yung biyahe namin. Hindi naman siya matagtag, wala namang turbulence na eksena. Late nga lang siyang umalis. Originally kasi our flight is scheduled ng 5:25 a.m. So parang nakaalis siya pili ko mga 5:50 na. Medyo late siya. Okay naman na yun, at least diba nakaalis na kami. So far okay naman talaga siya. Wala akong complaint. Meron nga palang pa-eksena ganyan ng Vietnam Air. O diba, malalaman mo kung nasan ka na, ganyan, and information about the flight, ganyan. O diba, very helpful yan. Especially sa ating mga curious kung nasan na tayo, ganyan. And as of now, hindi ko rin alam kung nasa na kami. Gusto ko lang makita sa inyo. Pero basta alam ko nakalabas na tayo ng Pilipinas at nasa ibabaw tayo ng mga ulap and ocean. Okay, so ito na guys. Titikman na natin ang napakaliwaling spaghetti ng Vietnam Airlines. First time to try this. So, dahan-dahan mo kumeme ng spaghetti. Kasi guys, nakaputi ako. So, hindi pwedeng mapansyahan ng puti natin. Yan, dapat pabebe lang yung natin. Yung pag-ikot-ikot ng spaghetti. Sa pag-ilo talaga, nalaglag sa damit ko, te. Fair naman, marami siyang sahog. Ito naman ay orange juice. Kamusta naman siya? Di siya syempre, na-expect na hindi ito parang Pinoy spaghetti na matamis na bet natin like Jollibee na lasa. Okay siya, siguro from 1 to 10. I'll rate it, ito mga 6. Pero okay siya. Mas bet ko lang yung Jollibee na lasa naman Pinoy tayo. Kasi Jollibee taste. So yan guys, tapos na kami glumabs. Next step sa process na ito. Process ay sleep. Okay.
Okay guys, so touchdown Hanoi Airport. So we're finally here in Hanoi, Vietnam. Ayan, hanapin lang natin yung mga bagay natin. Ayun. Ayan. Ayun, so by the way guys, nag-avail nga pala kami ng quick pass sa Klook. Dito yan sa link na to. Dito nyo siya makukuha. So, quick pass yan sa immigration kasi nga, nung nag-research kami and nagbasa-basa ng mga comments, ang sabi, sobrang haba doon ang pila sa immigration. And tight yung schedule na na-book namin doon sa kotseng nirent namin. So, we had to make sure na aabot kami doon sa schedule na binook namin. So, we opted to purchase the quick pass on Klook. So, pagdating namin ng immigration, meron nag-assist sa amin. Representative ng Klook, so si Kuya, super helpful naman siya sa amin. So, pagdating namin dun sa immigration line, may nag-aantay na sa amin na parang, hoy, Hinoy kami, hindi, joke lang. Tapos tinanong lang yung names namin, tapos in-assist kami papunta dun sa parang quick pass line dun sa immigration. Ang dami kasi naming flights na magkakasabay, so napakahaba ng pila sa immigration. So, it took us like, I guess 5 minutes para matapos. Kasi hindi lang din naman kami yung tao dun sa quick pass, parang may nauna sa aming dalawa. Pero sobrang bilis lang, as in like 5 minutes lang guys, sobrang fresh. So I would highly recommend you purchasing a quick pass for immigration to save you a lot of time. Okay, so nakuha ko na yung bagay ko guys. Ayun siya. So ngayon, inaantay naman namin yung sundo namin. So again, we rented a private car that will take us from here, Hanoi, going to Sapa. Nag-decide kami hindi kami kukuha ng sleeper bus kasi nagbasa kami ng mga maraming reviews. Based na rin sa mga reviews ng mga friends namin. Sabi nila is haggard daw. So nakakahilo, lalo na kapag zigzag na yung road, nakakasuka daw. So, shout out sa friend ko na si Karen. Ayun ang chumika sa akin na talagang discourage akong sumakay nun. Sobrang nasuka daw siya. Siyempre, ang goal namin ay makapagpa-fresh. Kaya, syempre, nag-rent tayo ng car. Hingal na hingal. Ang bigat kasi ng bagahe ko, guys. And so guys, dito paglabas ng customs, meron tayong mga papalitan ng pera. So kung gusto nyo magpalit, gusto nyo bumili ng SIM card, ito, meron tayong money exchange, yan, meron tayong information center, tapos meron tayong Viettel. Kailangan natin ng cash. Pagdating natin ng Sapa. Ayun guys, so meron tayong nakikitang ATM dito. So dito siya sa tabi ng exit. Yan sa tabi ng Puro Gusto Coffee and Viettel. Right, so we need to withdraw cash guys. So meron tayong Agribank, merong Vietin Bank, and then we also have an Auto Bank. Okay guys, time check. It is now 9:13 a.m. local time here in Hanoi. Papunta kami dun sa meeting place namin nung rent naming car. Hanapin lang namin siya. Ayan, so trying to find our driver here at bay number 10. Hi Mr. Nam. Ayan na si Mr. Nam. Siya ang ating butihing driver. Alam nyo guys, ito sa paglapag natin sa airport ng Hanoi, medyo maginit. Parang yung ginit niya parang sa Pilipinas din naman. Ayan na. Ang haggard. Wait lang. Parang haggard to. Wait. Ayan. So ito yung nabook namin kotse. Hindi pala Innova. Ano yung V? Kung ano man siya. Pasabog na yan, di ba? Para comfortable kami. Ayan. Okay, so ito na kami. Lagay lang namin mga gamit sa likod. Yeah, perfect. Thank you so much, Mr. Nam. Pak. Okay, thank you. Salamat po. Ay, hindi. Sawadika. Ay, charos. Hindi pala. So, our time now is 9:25 local time. So, our ETA to Sapa is what time? It's 4 hours and 25 minutes. So, ito. Magkano natin na book to?
this is for about 9,000 pesos. So Yun. this is a private transfer from Noybay Airport to Sapa. Bonglish. So 9,000 daw, one way. 9,000 One way. So, Medyo mahal kasi nga malayo. true. Malayo at saka private to, syempre. So yung kung may budget naman kayo guys, ito na, kunin nyo. Para solo nyo, di ba? Wala kayong kasamang iba, para mas safe, di ba? Pero kung mas marami kayo, eh the more the merrier. Pero, syempre di ba, hindi naman yan sa mga trip nyo, kung ano yung mga bet nyo sa buhay, ganyan. Pero ako, mas bet ko to. Para di ba, private. Tapos, kung ano pang pwede kang matulog ng bongga, pwede kang mamilig ng malala na walang judge sa'yo. Ganon. So later update namin kayo kapag nakarating na kami ng Sapa. Ay, teka lang, sa pala natin na book to? Sa Klook din to, di ba? Okay, so again guys, itong coaching to ay nabook namin sa Klook sa halagang 9,000 pesos. One way from Hanoi Airport going to Sapa. Guys, so update, nandito na kami ngayon sa malapit na sa Sapa. So we have been on the road for like 4 hours ata. So napansin ko sa mga daan dito papunta sa Sapa is the same with Baguio. Alam niyo sa Baguio kapag nandun tayo, yung one lane lang per bound. So northbound, one lane, and then southbound, one lane din. Di ba kapag may kadalasan sa Baguio, di ba merong mga bus or mga truck na bumabagal sa harapan. So ganoon din dito. Ang daming mga mabagal na truck sa harapan mo. So yung driver namin yun talagang ino-overtaken niya yung mga mababagal sa harapan. Relax, upbeat but chill, on fire like friends. Sound lively but still true. Okay guys, so touchdown Sapa, Vietnam pa. Okay, so nandito na kami ngayon sa hotel. So we're just going to check in and later we're gonna show you around. We're gonna do a room tour. We'll show you what our room looks like. The place is really nice. So nasa gitna kami ng ano ba to? Basta dito sa may Sapa yung mga maraming ganap. So excited kaming makita yung room namin. So inayos lang namin yung room. And then again, we're gonna show you our room later. Okay, so guys, finally nandito na tayo sa Sapa. So ang pangalan ng hotel natin ay Hotel De La Sol Sapa. Tama ba? O basta nandito siya, pangalan niya, Hotel De La Sol Sapa, kung ano man yun. So, ang biyahe namin ay nagtagal ng mga 5 hours kasi may mga pa-stopover si Kuya. But anyway, dito tayo ngayon sa room natin. So we're gonna do a little bit of a room tour. So simulan natin dito sa cabinet. Ayan. So ito, may pa-cabinet siya dito where you can put all your things. Ayan, may mga, ayan ito, meron siyang pa-chinelas. Ayan. So meron siyang pa-safe dyan, pa-blower, tapos may pa-bathrobe and hangers. Ito yung CR natin. Ay, pasabog. Pak! Ayan. So ito may shower tayo dyan with our towels. Tapos ang ating toilet with trash and of course may powerful na bidet. Ayan. Patutbrush, toothpick, mga yan, may baso. And syempre ito na bababa yan. Ayan, di ba? May pasito. Syempre hindi naman ako maliligo na nakabukas yan. Ano to? Okay. Meron tayong smart TV. Ay, perfect oh, smart TV. Makakano tayo ng Netflix, kasado. Ayan, tapos ito yung bed natin. 1 king size bed. Tapos may dalawang lampshade dyan. Ayan, may pa-frame. Tapos may aircon guys. Pasabog kahit malamig dito. May pa-near caps.
Tapos merong pa-eme-emeng, dito, sofa-sofahan, tapos may pa-eme-emeng table and chair. Meron tayong pa-table dyan. So, you can work, of course, coffee machine. Tapos meron tayong pakete, pakape, hindi ko alam kung free yan. Tapos may mineral, may wine, tapos may mga wine glass. Ayan. Tapos meron tayo dito sa balcony. Ayan. So, ito yung view natin. Ayan. Oh, ang init. Pasok ako. Ayan. So, yan. Makikita niyo naman yung view. Mountain view. So, ang oras ngayon ay 2:00 ng hapon. Local time ng Sapa. At medyo majinit. So, ito. Meron tayong 2 chairs and then 1 table. Ayan. Pero actually, mahangin naman siya. Mainit lang kapag tinamahan ka ng araw. Anyway, ayan. Maganda yung room. Tapos meron dito mga balor-balor. Ayan. Tapos other hotels. Yeah, ganda siya. So yun guys, magpe-prepare muna tayo. Grabe ang ang pagpipigil ko ng suka sa biyahe. Na-feel ko yung parang feeling ko masusuka na ako nung nandun kami sa may parang pazigzag Kineso. Kasi nagising ako dapat hindi ako magigising. Bigla lang ako nagising. So doon pa ako nagising dun sa may part na ikot-ikot na kami. So nakakasuka siya. Kahit wala ka namang ginagawa pero ayun. Pinipigilan ko lang yung suka ko. Anyway, ayun, magpapa-fresh muna kami tapos mamaya bababa kami para magmaganda sa baba. Ayan guys, so nakapagpa-freshen up na kami. So nakatulog kami ng siguro mga 2 to 3 hours, ganyan. And I think ready na kami para mag-explore sa labas. Excited na ako dito from our hotel, dito sa balcony. Tanaw na tanaw namin kung gaano kaliwanag sa labas. So excited kami makita yung ganap sa labas. Time check now, it's 7:45 p.m. local time here in Sapa, Vietnam. Oh, pak! Ayan, so this is our view from the balcony. So makikita nyo, di ba, super foggy, especially in support na yun, no? Kanina, umaambon, kaya basa-basaan yung ayan, yung balcony dyan sa mga babang rooms. By the way guys, yung lobby dito sa hotel ay 5th floor. 5th floor. Kasi pababa siya, so 5th floor. Doon yung receiving area, yung reception, ganyan. Tapos, pag nagpunta kami sa room namin, ang elevator namin is pababa. Kasi nasa 3rd floor kami. Ayan. So, ayun, excited na kayo makita yung mga ganap sa labas. Kaya, tara, punta na tayo. Ngunit bago ang lahat, syempre, papakita ko muna sa inyo yung OOTD ko for today. Ay, for tonight, kasi gabi na pala. So, ito lang naman din yung kaninang suot ko sa airport. White top, black pants, black leather shoes, white socks. Tapos may green jacket na hindi ko nasuot kanina sa airport ng Pilipinas at airport ng Hanoi. Kasi ang G-net. Okay. Fit check. Pak. Diba ganun yung guys? Yung gaganon-ganon na. Fit check. Tapos gaganon. Tapos gaganyan. Yun. Ganun diba guys? Okay guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa labas. So now we're gonna take you to a tour. Punta tayo sa mga kaganapan dito. Daming sasakyan guys, daming tao. Pero masaya, parang feeling namin nasa Baguio kami. Tapos mayroong massage dito sa tapat ng hotel, oh. Umanda ka sa akin. Sakit na ng paa. Rin. Oh, pak. Hi ate. Yan, oh, ganun. Ganda, grabe. Umambon lang kaya medyo maputik. So ito yung mga prices ng massage dito. Yan, check nyo. Subukan ko talaga yan later. Kasi ang sakit ng paa. Okay, let's go. Diba? Medyo traffic-traffican lang guys. Ito bilihan ng mga jacket. Para siyang ukay. Tapos bilihan ng mga luggage. Ayan, mga pasalubong, I think. Ayun, no? Feeling ko guys, nasa ano ako? Nasa I think Baguio. Opa, backseat. Payback pangalan. Guys, so far nag-enjoy kami ng bonggang-bongga. Kasi very lively dito. Napakadaming tao para talaga siyang Baguio. Wait po. Yan. Yan.
Ganda dito guys, grabe. Diretso ba tayo? Pasa. Sapa. So meron silang pizzahan dito. Ano yung Chapa Hills? Guys, napakadami talagang spa dito. Ang saya. As a spa owner, we wanna try the spas here. Kung anong ino-offer nila. At napakasakit talaga kasi ng paa ko. Crossing the other road. Ang ganda. Ito ang ganda oh. Whew. Grabe guys, alam niyo ba? Napaka-aggressive ng mga sasakyan dito, especially mga motor. Parang hindi ka nila sasantuhin. Di ba yung mga motor ang hard? Yeah. Parang mamamatay ka talaga kung mamamatay. Kung oras mo na talaga. Gusto mo tumawid, kailangan sobrang careful ka. Kasi dead mo talaga yung mga motor sa mga pedestrian. Pero grabe, sobrang ganda. Tingnan mo, pak! So beautiful. Grabe yung ganda guys. Para siyang napaka-dreamy na place. Nakakahingal. Hingality. Parang sarap kumain dyan. Ayun o. Diba? Ang hirap maging content creator guys. Kailangan ng bonggang-bonggang commitment at kalakasan. Cellphone sa kaliwa. Cosmo sa kanan. Ayan, so guys, nandito na kami ngayon sa tapat ng Sapa Station. Yes. Ang ganda, grabe. Look at that. Ayun, ang daming Pinoy dito guys na nagpipicture na. Tignan nyo, ayan. Ito. Yan sila ate. Yun. Diba? Saya, ang ganda. Ay, sorry. Maganda? Eh, ganda. Perfect. Looks so beautiful in the day. And it even looks more beautiful in the evening. Papak! Ang ganda, grabe. Okay, dahil tapos na kayo mag-pick-pack dito sa Sapa Station, punta mo na kami ng Starbucks, bibili kaming kape. Dahil kaping-kape na kami, guys. Ayan, guys. So again, tip dito ha, kapag tatawid, tingnan mabuti. Kasi walang patawad po ang mga motor dito, as in talagang G sila sa'yo. Again, kung oras mo na dito. Charos. So yung punta tayo dito sa Sapa Station, pasok tayo. Explore the world, live life slow, exist in the moments people overlook. Sunset, city lights, oceans untold. I'm just here to feel it all before I grow. So ito nga pala guys, yung prices ng mga coffee dito sa Starbucks Sapa. Check yun na lang. Ang init dito guys. Parang wala siyang aircon, hindi ko alam. Baka heater meron dito. May lalabas ka. To go yung in-order namin kasi ang ginit. Ayun, wait lang namin drinks namin. Okay guys, so ito na nga yung in-order namin coffee. So yung sa akin, iced latte. Tapos ayun, This is coconut latte. coconut latte. 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 So coconut latte yan. So exclusive lang siya dito sa Starbucks Vietnam. So sobrang sarap niya guys. Tikman ko nga, pahingi. Ayan. Para siyang Ice Vienna sa atin. Ice Vienna latte na sa atin. Starbucks sa atin na mayroong coconut.
Ganun. Pero favorite yung ice Vienna Or sa ice atin. Vienna without the chocolate kasi may chocolate ka. Ay, oo. In fairness guys, masarap siya. Yung sa akin naman, parang caramel macchiato lang siya. Na hindi matamis. Yung saktong-sakto lang na parang ano. More on milk. Basta yun, masarap. Masarap naman siya. Tapos magkano siya? Ito guys yung price niya. Yan, para may reference kayo. So, 109 yung coconut dolce espresso latte. Tapos yung sa akin naman, iced latte ay 190. Yan. Vietnamese dong yun ah. Ayun guys. So, mag-iikot-ikot muna tayo ulit ngayon. Again, explore natin yung city. So, dito sa loob ng Starbucks, medyo mainit. Hindi powerful yung lamig ng aircon nila. Feeling ko may heater lang sila dito. Hindi ko alam. Basta mainit ang nararamdaman ko. Pero pag lumabas, malamig naman. So, yun. Labas muna tayo ulit. Hey guys, so alam nyo pa, feeling ko so far sa lahat ng mga napuntahan kong lugar, Itay lang ata ang lugar na sobrang daming spa. As in kaliwat kanan. Site nyo yan. Or Boracay. Ah, Boracay, yes. Pero ito, tingnan mo, meron na naman oh, ayun oh. Laki, massage. Diba? Para siyang massage spa world. So kung addict na addict ka sa massage, this is the perfect place for you. Kasi malamig. Ayan. So dito kami ngayon sa gitna. Kita nyo meron dyang LED. Tapos ayan, may stage doon. Ewan ko kung ano to. Looks like a stadium. Ayan. Tapos ayun na makikita natin church dun sa dulo na may cross. Ayan. So ngayon, punta kami dun sa restaurant na nakita namin online. It's just a 7-minute walk from here. Doon ba tayo? Doon tayo sa mga chef. Ayan, perfect. So yun guys, nakikita niyo yan yung mga may liwaliwanag ng mga building na yan. Diyan tayo gagora. Jingle. Pero okay lang, may kape naman ako. And guys, grabe. Alam niyo ba nakikita lang namin sa picture to dati? Tapos ngayon nandito na kami guys. Ayan ba yun? Lapitit Gecko? O hindi? Parang siya na nga yun, no? Pwede na tayo dyan siguro. Sige, let's try that. Grabe, hinihingal pa rin ako. Pero hindi ako mapipigilan ng hingal ko sa sobrang pagkanginig ko sa place. Ayan guys, nagutom na kami. Ayun, meron na namang massage. Fuck. So we found our preferred spot here. Siya. Parang meron kami video ng labas. Video na kami ng order namin. So ito guys, yung menu nila. Ayan, check natin. Ayan. Meron silang traditional Vietnamese coffee. Ayan, ito yung mga price niya. Guys, mura lang siya. So kung tingnan nyo, 40,000 Vietnamese dong. Tama ba? Oo, so times 2. Ay, tanggalin ng 3 zero. Parang mga 100 pesos. Estimated, di ko alam ha. Basta ganun yung presyo niya guys, napakamura. Ayan, so meron tayong Italian favorites coffee. Sa fresh juice, ito yung in-order ko. Itong Sapa Punch. Kasi ito daw yung ano nila. Best seller, chika ni ate. Ayan, tapos itong avocado. Yan. And tapos itong mga breakfast guys, marami sila. Starter, snake, snack and sandwich, ano ba? Tapos ayan, salad, mga, ito akala ko Shanghai. Kasi alam ko may pa Shanghai sila eh. Oo, yung parang kikiam na Shanghai. O parang gano'n, pero hindi namin in-order. Ayun, kasi hindi namin sure kung ano pa talaga. So ayan, tapos ang in-order namin dito ay, ito sa pizza, in-order namin yung Gecko. Kasi chicken ni ate, ito daw yung best seller nila sa pizza. Tapos, in-order din namin yung, anong pangalan ng in-order natin? Ito sa akin, si Buff. Buff? Tara naman ang buff. And buff sauté. Sauté, tama. Ayan. So, 239,000 siya, guys. Ayan. Tapos, yung sa akin, ito ba yun? Hindi, ano nga ang tawag dun sa in-order Sa'yo ko? si Buncha. Buncha. Saan yun? Saan si Buncha? Ito, Buncha. Buncha. Pork. Knock-knock.
Upstairs. Buncha. Buncha. Alam ko na. Buncha wish charos. Ito na nga. So ito na nga in order namin. Basta yan dyan yan. Magkano yun? 235, 179. 179. Ayan, 179 lang siya guys. Di ba ang mura? Tapos yun lang in order namin. Gusto namin matry kasi ikot pa kami sa iba para pa-fresh lang na laps. So, hindi ito yung heavy hard na laps. Mamaya tayo. Bukas tayo mag-hard na laps dahil tayo. Fancy pan. How do you feel about Vietnam so far, or specifically Sapa? Thank you so much for that very wonderful question, madam. I think I would rather be the first runner-up in this pageant. Thank you so much. Okay, bye. Alright, bye. Thank you guys for watching my vlog. Bye. So I think Sapa has a different charm. Diba, iba siya sa mga pinuntahan nating mga bansa so far. Laid back siya for me, laid back. Baka talaga nasa Baguio lang. Tapos alam mo yung Baguio na very alive version. Bright and Oo, alive. kasi diba ang bright and alive spot lang sa Baguio is Session Road. Session Road, yes. Diba? So para tong Session Road world, ganun yung Session atake Road niya. on steroids for me. Sorry, Session Road on steroids. Hindi daw, I mean, maganda yung sa akin na maganda sa Session. Parang Raggedy Ann on steroids. Maganda si Session Road. Pero may sariling charm pa rin si Sapa. Ay. May sariling charm din naman si Session Road. Shout out to Mariah Carey Charm Bracelet. Charm bracelet. Charos. Okay guys, so ayan, dumating na yung mga laps natin. So again, ito yung sa akin. Anong tawag ito? Buncha. 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 So Buncha Wish, ang tawag sa kanya. Charos. Buncha. Tapos yung pizza, tsaka yung sayo. Gecko Yung pizza. Gecko pizza, tapos yung sayo. Buff o pepper. Ayun, basta yun daw yun guys, di ko ma-pronounce. Beef with pepper, ayun lang pala. Okay guys, so tikman na natin yung laps. Husgahan natin. In fair guys, powerful thoughts. Spring rolls. Or lumpiang Shanghai. Charos. Kabog. Man mo. And siya. Pork meat. Ayan. Nalaglag. Oo. Harap. Fair. Tapos ano itong mga dahon-dahon na to? Parang mga talbos-talbos. Amin mo nga. Charos. Di ba ito yung oregano? Hindi mo rin. Charos. Kung ano man siya, titingnan ko nga. Sasaw-saw din ba ito sa suka? Para lang ma-experience ko. Oh my God! Charos. Okay lang, nasan dahon. Pero hindi siya naka-effect. Ang pait! Ang pait! Ano yung tubig mo? Oo, tubig mo. Oo, ang tawag sa halaman na to ay minty fresh. Ay, salamat. Ayun guys. Pero, kahit tsaka ng lasa ng dahon, 10 pa rin siya sa akin overall. Baka may design lang to, kaya nilaglag lang to ng mga halaman, nilagay ni ate. Charos. Pero again, 10 pa rin siya sa akin. Masarap siya. Siya guys, ito yung Gecko pizza nila. Tikman natin. Oh my Charos. Ang sarap. Anong toppings na? Parang puro cheese lang eh. Na may konting karne. Diba? Oo. Parang may mga More cheese with very sweet na meat. Beef ata to. Tapos yun. Pero masarap siya. Kasi ang bongga ng cheese. Oh my... Sarap. Ang pangalan ko? No. So guys, ito, nag-iikot-ikot tayo ngayon. I think this one is the famous spot here. Do you wanna go there? Sige. Let's cross the street when we get there. Let's cross the street when we get there. Rich.
Oh my God, ang ganda! Alam niyo yung napapanood ko lang to sa vlog. And now we're finally here. Ang saya-saya, guys. Every country that I visit, I make sure that I get at least one ref magnet or any souvenir item na pinuntahan namin. Dun sa pinuntahan namin mga tourist spot. So, kaya gusto ko lagi at least may isa. Pasok tayo. Mga charm, yeah. Mga bet kong kinukulig eh. Pag galing ako sa travel. So yan, example is this. And 40,000 VND. 15,000 VND. Guys, napakamura. Grabe. 50,000 VND. Ano to? Tali. Or chopstick sa buhok. Guys, oh. Tapos ito guys. Napakamura niyan. Charos. I definitely love it here, guys. The prices are so affordable. City lights and open sky, different sunsets, different nights. Every road is new again, like the world became my friend. Ganda! Tingnan mo, Ming! Windows down, I feel alive. So beautiful! Chasing moments, not Grabe! Grabe siya, guys. Napakaganda. Alam mo yung parang sa Joyfen sa Taiwan? Ganon. Spirited Away vibes. Super ganda. I love Sapa. So beautiful. We're dancing through the colors of the world tonight, breathing in the beauty of a fleeting life. Every mountain, every ocean, every golden sky. Grabe, na-amaze ako sa building na to. Napakaganda. Take my hand, we'll follow where the wild winds go. Leave behind the fear of things we'll never know. If this life is temporary, let it shine like a thousand city lights. Anong tawag sa lake na yan? It's a lake by Burnham. Charot. So, kita nyo guys, pwede kayong tumambay-tambay dyan. So yun guys, meron dito nagba-barbecue. Meron sila mga seating areas. Diba? Ang daming mga afam there. Guys, ang daming mga flowers. Ang ganda ng landscape nila dito. Very calm. Parang ang nasa Burnham Park. Pero hindi. May mga magjojowa guys. Eme-emehan dun sa gilid-gilid. Char. Ayan. Ayan siya. Ang ganda niya, grabe. Opak. Okay guys, so again, nandito tayo sa lake. And so umikot tayo dito ng very light dito sa lake para ma-sight yung mga kaganapan around the lake. And then, we're gonna go to the night market. Google says it's how many minutes away from here? 9 minutes away. 9 minutes away from here. So, walkathon tayo papunta dun sa night market. Check natin kung ano mabibili natin doon. Alam nyo guys, na-realize namin na grabe yung pag-boom ng tourism ng Vietnam. Alam nyo, grabe, nakakainggit. Napakadaming afam dito guys. Marami din namang Pilipino, pero alam mo, napakadami din talagang afam. Na sana ganito rin sa bansa natin, no? Diba? Yung sobrang daming tourists. Kaya ng Thailand, Vietnam. Kasi napakaganda ng bansa natin, eh. Kailangan lang talaga nating maging choosy sa mga binoboto natin. Char, ayun na naman tayo. So, kaya guys, ano po ba yung mga next yung mga destinations na gusto nyo mapuntahan ng mga bansa? Ikaw, may manong bet mong puntahan next? Parang gusto ko talaga ng Shanghai next. Ay, sarap kayo ano, lalo na pag bagong luto, di ba guys, Shanghai. Tapos yung sausawan mo, Jufran, yung sweet and spicy, rah, ganon, pasabog yung lasa nun. Ang dilim na naman, ayun, maliwanag na. Ayan, yun, yes, gusto rin talaga namin ng Shanghai. Kaso nga lang, alam nyo ba guys, kami ay mga spontaneous travelers. Lahat ng mga travelers namin biglaan, kung kailan namin mabitan.
Pero yun, sisikapin na namin maging planadong mga tao. Kasi nga, nag-book kami 3 days before. Napakatatalino. So, we'll do our best to be more, ano ba tawag doon? To be more, yes, to be more prepared and make sure we plan our travel for our next destination, which is Shanghai. Basta guys, masarap talaga yung kapag mainit, guys. Pero yung iba din gusto ko sa Shanghai. Anong gusto niyo sa Shanghai, guys? Yung masarap din yung parang kapag lumambig na, tapos malambot. Aminin nyo. Kasi yung microwave nyo, guys, di ba? With more ketchup. Yes, and shout out din sa mga burahot sa Shanghai. Chrissy de los Trinos. Yan, number 1 yan sa tirador ng Shanghai. And guys, knock knock. With there. Make me sweat. Make me say, Make me sweat. Char. Alam niyo na yan eh. So, nandito tayo sa Sapa Night Market. Ay, nahanap din natin. Charos. Ito na. So, check natin yung mga... Ito na ba talaga yun? Oo. Parang hindi ito yun. Charos. Ayun siya, guys. Ayun na yung mga pampasalubong. Check natin kung magkano. Naku, wala siyang mga presyo. So, nakakatakot magtanong, guys. Kasi baka may dagdagan yung presyo. Kapanood ko sa mga vlogs eh. Pero, tatanong lang naman. Diba? Ikutin namin kayo. Dried. Parang pupuri ba siya? Popori ka po. Charos. Ayan, so mga prutas-prutas, ganyan. Hello. How much for this? 60. 60. So that's like 1... 130 something. Oh, mga ganon. That one. How much is that? 80. 60. Ah, so that's 80 and then 60, 60. Okay. How about that one? With the color? 150. Okay. Ay, mga pusa. Kala ko true. So ito, ganda nito kasi isa na siya. Wala ka nang ibang iisipin pa, 'di ba? Meron sila nga mga coffee nila, coconut coffee, blend coffee, 2 dried mangoes. And hello. How much is this? 70. 70. Okay. How about this, miss? How much is this? 100. Okay. Thank you. Ayan. 70 kay ate, mas mura kay kuya 60. Ask, hello, how much is this? 60. 60. Okay. 60 lang. Parehas din kay kuya. Diba? Do you want it? How about this? 60. Okay. And this? Same. Same for everything? 50. Ah. 40, okay? Okay. 40. Sige. Pabili po kami niyan. Ay, charos. That's Filipino. Sorry. So we want this. We'll get one of this. Ay guys, teka lang, bibili lang kami ha. Lapot. Okay guys, ayan na itong ating mga pinamiling pasalubong. So good thing ang Vietnam Airlines ay may 23 kg na baggage allowance. Kaya ayun, meron pa akong space for pasalubong talaga. Guys, so ito na yung mga pasalubong ko sa ating mga minamahal sa buhay sa Pilipinas. So all in all, ang nagastos ko lang ay parang mga 2,000 pesos. Yun na yun lahat, di ba guys? Napakadami kong nabili. Are we going back? Or do you want to get another coffee? Where? Ayun o, Tam Art House. Tea Coffee. Check natin. And guys, so dito yan sa tapat ng Sapa Market. So guys, nagko-close mostly ng mga stores dito ng 11 p.m. Ayun guys. Hi, are you still open? Okay. What's your bestseller for coffee? Coffee? Yeah? Vatican coffee. Magbabayad na po ba kami? Ay, charot lang. Tagalog pala yun. Yeah? How much for everything? 90? Okay. What is 100 here? I don't know. This is 100,000, 50,000. This is 50,000. Can I pay this? 200. 200? 100. Yeah. Oh, okay. Perfect.
Come on. Ready na ang ating coffee? Thank you. Alright, wait. Ito na siya, guys. Okay, guys. So, ayan, nagpahinga muna tayo dito sa coffee shop sa tapat ng Chow Sapa Market. Again, ang pangalan niya ay... Ano nga ba to? Basta yun. Napakita ko na kanina. Ito na lang yung pangalan niya. Ayan, lalagay ko dyan. So, ito yung, sabi ni ate, ito yung bestseller nila. Tinanong ko siya, nagtatagalog siya eh. Kasi tinanong ko, ate, anong bestseller? Charot. Ha? So, ito yun. Maliit lang, small. So, ito yung, ano daw nila, salted coffee. So, titikman natin. Okay siya, guys. Nahappy ako kasi, alam mo yung nakatikim ako ng ibang flavor naman ng coffee. Hindi naman sa pagmamaganda pero alam niyo yun, Starbucks, kung ano-ano pang mga coffee ang the same old coffee ang in-order ko. Kasi nga sobrang, ano talaga part talaga ng buhay ko ang kape. Yun. So yun, pero ito, kabog yung lasa niya, guys. Para siyang mapait-pait na chocolatey na maalat-alat, ganun, sarap niya. You gotta try. What's that? This is the fiercest coffee here in this area. And this area is only limited to 2 stores. I mean, 2 establishments. This coffee shop and that bank beside it. So this is the fiercest here. Di ba ang sarap? Parang, ano siya, para siyang mayroong Milo na chocolate na may alat, na may tapang, kasing tapang ng pes mo. Fuck! Hindi, para siyang, ang tawag doon, latik. Parang may latik. Pare naman ang latik. Oo. Kasi Pinay si ate, nilagyan niya. Tinagalog ko nga siya kanina eh. Sabi ko, ate, anong bestseller nyo? Sabi niya, sawadi. Nagtay. Hindi talaga nag-joke around ang mga Viet sa coffee. Masarap. In fairness guys, promise, hindi siya pucho yung lasa. Yung mga ganitong lasa. Uniquely Viet. Parang sila lang nagpo-produce ng ganitong lasa, no? Kaya nga nung pagka, isang zip ko pa lang, parang na-happy agad ako. Na-happy? Kasi ibang lasa siya. Yung parang hindi ko siya natikman talaga sa Pilipinas pa. Delicious. Galit na galit. Sa pag-explain. Kasi ang mura niya guys, tingnan mo, di ba? Magkano nga yun? 40 ata. Di ba? Yun, 40. Siguro. Pero sa ganitong halaga sa Pilipinas, parang wala kang mabibili na ganito kasarap. Pero sila, they crafted their own flavor na uniquely Vietnamese. Ganon. Appreciate. Hashtag crafted their own. Crafted their own. Ganon. Then guys, so cheers daw kami ni Maymerls. Cheers! More travel. Yes, here's to more international travel destinations. Our next one is Shanghai. Lumpia. Lumpia lang guys ha, hindi yung Shanghai sa China. Yun lang afford natin eh. Okay guys, so yun, kakabalikan namin ng hotel. Pero bumaba ako saglit kasi ang sakit ng paa ko. So gusto kong magpa-massage. Tapos merong massage dito sa may tapat lang ng hotel namin. So tatry natin siya para ready tayo mamaya sa ano natin. Sapa Day 2 because we're going to Fancy Pan. Check natin to. Itong pangalan niya ay Central Spa. Mali. Massage Tamla. Tuwok daw. Dito siya sa may Central sa March Hotel. Ito lang sa may sa tapat lang mismo ng hotel natin. This is our hotel. De La Salle Sapa. Tapos may magandang hotel din dito guys. So itong, Bamboo Sapa Hotel. Alam ko nakita ko to sa Klook eh. Hindi ko sure bakit ko siya pinili. Pero yan, tabi lang din siya ng hotel namin. Pero mukhang ang ganda ng hotel na yan. So next time na punta namin dito, baka dyan kami mag-check. So, foot massage, we have 30 minutes, 100 VND, 45 minutes, 150, 60 minutes, 180. Yan, 90 minutes, 280. Dito siya sa Central Spa and Massaging. Hi, are you still open? Okay. Chị có biết không nọ tiện với mai tập trung em một cái gì xả mà không biết. 60 minutes of foot massage. Yeah, okay. Chị muốn put that không? Alright, so we're gonna try it here. Yung gusto ko lang marelax pa ako kasi dami rin naming nilakad today. So ito na guys, for the punas muna si ate ng ating pagod na mga paa. Ayan. Okay, perfect. Ito talagang gustong gusto ko. Foot massage and leg massage.
So guys, so what I said, we own a spa. Magpapaspa ako. My favorite talaga na pinapagawa is laging foot reflex. Yun talaga yung favorite ko. Para makakatulog ako kay ate. Yan. Okay, so yun na nga guys. This ends the day 1 of our Sapa journey. So yun, kakatapos ko lang mag-massage ng paa. And now, I'm gonna head back to our hotel because magpapahinga na kami. So, thank you so much guys sa pagsama sa amin dito sa day 1 ng aming Sapa adventure. So, we learned so many things about Sapa. It was a great experience. We can't wait to continue our journey later today's ating day 2. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, please do subscribe and hit that notification bell so you can be updated on all my upcoming videos and uploads. So maraming salamat guys. Bye!